At yan muna ang latest mula rito sa Santa Ana, Cagayan. Balik sa inyo, Rhea. Maraming salamat, Victoria Tulad. Nag-uulat live mula sa Cagayan. Sa ating ulat panahon, Bagyong Nina napanatili ang lakas habang kumikilos palayo ng bansa. Pero nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes Group of Islands, habang signal number 1 sa Babuyan at Calayan Group of Islands. Huling namataan ng Bagyong Nina sa layong 170 kilometro, hilagang kanluran ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 110 kilometro kada oras at bugso na aabot sa 140 kilometro bawat oras. Kumikilos ito sa bilis na 90 kilometro kada oras sa direksyong hilagang kanluran. Para sa karagdagang detalye hinggil sa Bagyong Nina, makakasama natin live mula sa punong tanggapan ng Pag-asa sa Quezon City ang senior weather forecaster na si Rene Paciente. Rene, good morning! Ay, good morning, Igan. Binaba nyo na ilang storm signal, ano? Opo, ang meron lang sa may Basco Batanes, signal number 2, at number 1 naman dito sa Calayan Group of Islands. Metro Manila, kamusta lagay ng panahon ngayong araw uli? Igan, nasa natin na meron pa rin mga pag-ulan, pero paminsan-minsan sisilip din ng haring araw. Ano pang probinsyang kalapit natin ang apektado ng Mina? Sa ngayon, Igan, yung nasa Northern Luzon, lalo na dito sa kanlurang bahagi at saka Central Luzon, makakaranas pa rin sila ng mga pag-ulan dulot ng habagat, pero wala na po silang signal. Idil Fitr bukas, kamusta kaya yung pagdiriwang ng ating mga kapatid na Muslim? Sa Mindanao, Igan, maganda ng panahon dito sa Maynila, gradual improving weather tayo, Igan, bukas. At tuluyan ng lalabas ito, ang Taiwan, ang tinatahak ng direksyon? Ngayon, binabayo ang Taiwan, Igan, at ito ay tuluyan ang lalabas mamayang gabi. Okay, habagat natin. Habagat natin dahan-dahan ang hinaigan habang ang bagyong si Mina ay papalayo sa atin. Walang bagong disturbance sa Rene? Sa ngayon, Igan, wala tayong nakitang mga low pressure area o anumang disturbance na makapekto sa ating bansa. Okay, Rene, maraming salamat. Maraming salamat din, Igan. Rene Paciente, senior weather forecaster po ng Pag-asa. Samantala, umabot na sa 10 ang bilang ng nasawi dahil sa Bagyong Nina. Batay sa huling tala ng NDRRMC, 21 ang bilang ng mga nasugatan habang 7 ang naiulat na nawawala. Mahigit 39,000 pamilya ang apektado ng bagyo. Mahigit 2,800 sa mga pamilyang yan ang nananatili sa evacuation center. Aabot naman sa mahigit 900 milyong piso ang halaga ng nasirang ari-arian. Patuloy nang tinututukan ng gobyerno ang mga apektadong lugar. Isang floodwater forecasting at warning system ilalagay po sa Bicol Region. Yan ay para matukoy ang mga lugar na madalas binabaha. Narito ang report ni Salima Refran. Matagal na raw walang nakatira sa mga bahay na ito sa Barangay Kulyat sa Daraga, Albay. Kaunting ulan lang kasi, binabaha na ang lugar. Nasa daluyan kasi ito ng tubig mula sa mga bundok. Kapag nailagay at gumagana na ang Bicol River Basin Floodwater Forecasting and Warning System, ang ibang lugar na tulad ng Barangay Kulyat ay matutukoy na at hindi na pamamahayan pa. Dito, maglalagay ng mga probes sa mga daluyan ng tubig. May mga instrument na naka-install sa mga river basin o tsaka yung mga lugar na madalas bahain, mayroon mga instrument doon. So, pag mataas na ang water level, mag-alert na yon, mag-warning na. Pero habang hindi pa nakakasa ang sistemang ito, ipinatutupad pa rin ang nakasanayang disaster management ng Albay. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. New York, binayon ni Hurricane Irene. Pero laking pasasalamat ang mga residente at hindi ito kasing lakas tulad ng inaasahan. Narito ang report. Sa pagbayo ng Hurricane Irene sa New York, ilang puno ang nagtumbahan at meron ding ilang lugar na binaha. Sa kabila nito, nakahinga na ng maluwag ang mga residente dahil mas mahina ang bagyo kaysa inaasahan. Mula sa pagiging Category 1, naging tropical storm na lamang ito. Wala namang naitalang patay. At matapos lumipas ng bagyo, pinabalik na rin ang mga evacuees sa kanilang mga bahay. Unti-unti nang bumabalik ang sigla sa Times Square sa New York. Ayon kay New York Mayor Michael Bloomberg, inaasahang balik operasyon na ang New York Stock Exchange at iba pang financial markets kaya't magiging normal na ulit ang ekonomiya roon. Nauna nang nanalasa ang bagyo sa North Carolina at Virginia. Hindi bababa sa 12 ang patay sa East Coast. Aabot naman sa 1 milyon ang nawala ng kuryente. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting.
Kaugnay po ng balita ngayon, mga kasama natin si Jose Quisha Jr., Philippine Ambassador to the United States of America. Ambassador Quisha, magandang gabi po dyan sa inyo. Magandang umaga sa inyo. Opo. Kamustahin lang namin yung lagay ng mga Pilipino sa New York at iba pa pong estado na sinalanta ng Hurricane Irene dyan po sa East Coast. Ambassador. Sa mga reports na natatanggap naman namin, so far, mukhang okay naman mga Filipino-Americans kasi handa nga sila at alam nila dadaan yung hurricane. Kaya medyo nakapaghanda sila, no? Wala naman kaming nababalita ang mga casualties among the Filipinos. Meron of course mga property damage, ngunit hindi naman major, no? Yun ang mga report sa amin so far, no? Sa ngayon ho ba, balik normal na yung sitwasyon dyan, Ambassador? Mukhang nakalampas na yung hurricane, no? Kausap ko nga yung mga anak ko kasi may dalawa kong anak sa New York. Hindi naman masyadong yung impact daw ng hurricane. Mukhang medyo nag-weekend, humina yung hurricane. Pag nung dumaan sa New York, mas mahina na. Actually, bago siya humampas. Bago siya humampas, humina na, Ambassador, no? Itong hurricane naging humina na. Halos hindi nila naramdaman nga daw, sabi nila, dun sa Manhattan, yung dalawang anak ko, Opo. At least, kaya okay lang. Okay. Maraming salamat po, Ambassador. Walang anuman. Okay. Jose Quisha Bye. Jr. po, Philippine Ambassador to the United States of America. 3 miyembro ng isang pamilya patay matapos pagsasaksakin sa Batangas. 2 suspect sa serye ng panloloob sa mga dental clinic arestado. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita.